Hello. So sa tutorial na to is paano mag-edit ng images, ano po yung mga standard na susundin, ano yung mga dapat tandaan pagdating sa pagpili ng images sa Google AI Studio, if kailangan na siyang gamitin, ipa-edit sa Google AI. So ito sa example na to, sa product mo, kailangan i-change background. So una, syempre, da-download mo tong mga images na to. Next step, pag na-download mo na yung mga images, meron tayong standard na size, which is 1080 by 1080. Then, pag meron ka nang na-create, ang next step mo is kukunin mo yung product title, if error monitoring, and kung based siya sa DLT mo, check mo siya dito kung merong product code. And kung wala, ito yung pwede mong gamitin as title sa Canva mo. So, ayan. Susunod is meron tayong background lagi. Ito yung standard natin, F1, F1. So, i-click mo yung page na to. And itong background color. Then, itong F1. So, nandito na siya automatic sa brand kit. Tapos, i-upload mo yung dinownload mong image ngayon. So take note, may mga factors to consider bago natin isama lahat ng mga images. So dito sa rules natin, if may mga naka-sitting post, i-Google AI natin, or pwede ring burahin natin mismo yung image kung meron namang other variant na pwede nating i-substitute. Pangalawa, so dapat hindi naka-float yung image. Tapos, tama yung angle niya and then yung distance para sa proper proportion. So, ito, um, may take note lang kapag may rules tayo. So, bago nyo po i-upload or i-download yung images pala, take note na meron lang tayong rules na kapag shoes lang yung i-edit natin, shoes lang. Pero pag model, model lang po. So, kung ano yung mas marami and merong available na image for the variant, yun po yung pipiliin natin. So, eto dito sa case na to, hindi to pwede. So, mali to. So, ang nangyari in conclusion, tinanggal yung model. So, again, kung model, model lang po yung images. Kung shoes or clothing lang po. So, ito, na pagmitingan natin to last time. So, i-share ko rin to sa'yo. So, kapag ka model po yung i-edit natin, laging ang background niya is F1. Actually, itong F1 background color is applicable sa lahat. Ang naiiba lang sa kanila is meron dapat shadow yung model. Then, yung shadow na yon is dapat merong intensity na 25. So, paano siya malalaman? Papakita ko na lang to siguro sa part 2. Bali, di-discuss ko na lang muna yung mga standard images. Sa model, dapat may shadow, may intensity 25. Tapos, ang model dapat naka-centered, top to toe, taas hanggang baba. So, lagi kong ine-explain yun na dapat wala siyang allowance na white mark dito sa taas. Ito, halimbawa niyan. So, dapat isasagad po yung image sa taas. Tapos, ayun, sa clothing, sa shoes, wala pong shadow. And then, itong pinapractice natin sa shoes, um, gagawin na natin siyang habit kapag may model, i-Google AI natin. Pero pag hindi maganda yung kinakalabasan or hindi accurate yung binibigay ni Google AI Studio, kailangan nyo kami i-notify. Tapos, yung mga tatanggalin lang sa images, hindi isasaling i-edit kapag malabo or may crop images. Tapos, pagka
hindi na makita yung mga or hindi na makahanap ng better images sa 1688. And ayun, kung hindi nga siya tugma dun sa binibigay ni AI Studio, i-disregard natin or hindi natin isasama yung variant. So, sa second video is kung paano po yung pag edit sa Canva. Thank you po.